Good morning, Bing Reyes po yung lingkod sa kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Matthew chapter 16, verses 21 to 27. Ito'y napakabigat. Napakahirap din. Pero, pag-usapan natin. Ito yung panahon na kinakausap nating Panginoon ang kanyang mga apostoles. He was talking to his apostles and he said, kailangan ko pumunta sa Jerusalem. I have to go to Jerusalem. There, the leaders of the people, the teachers of the law, the leaders of the church, the Pharisees, the scribes, kanila akong dadakpin, paparusahan, papahirapan, hanggang kanila akong papatayin. Nagulat yung mga apostoles. Paano nga? Alam mo niyang papatayin siya, bakit pupunta pa siya? So, kailangan ko pumunta doon para matupad ang dapat nga mangyari. Ang kalooban ng Ama. Ito ang nakatakda. Kaya kailangan ko gawin. Gulat na gulat sila, lalo na si Simon Pedro. Kaya, ang ginawa ni Simon Pedro, lumapit siya sa ating Panginoon. Kinausap niya ng sarilinan, personal. Nag-personal sila, one-on-one sila. Panginoon, huwag naman sana marapatin ng Diyos na mangyari itong lahat sa inyo. Kung may magagawa pa tayo, gawin natin para huwag ito matuloy. Ang ganda ng concern ni Simon Pedro. The concern of Simon Peter was may tuturing natin genuine. He was sincere. And he was spontaneous, automatic. Bukal sa loob niya. Gawin natin lahat na ating makakaya para hindi ito matupad. Para hindi ito mangyari. Nawa hindi pa yung tulutan ng Diyos na mangyari ang lahat ng inyong sinasabi. Ang tugon? Ang tugon ng ating Panginoon? Satanas ka! Tinawag niya Satanas si Simon. Satanas ka! Lumayas ka sa aking tabi. Bakit? Ba't siya nagalit? Dahil ang iyong pag-iisip ay hindi baka Diyos. Makatao lang. Sinasabi natin, Panginoon, ang inisip mo ay makatao lang. Itong lahat ay nakatakda sa loobin ito ng Ama. Ito ang kanyang kagustuhan at ito ang ating susundin. Pagtupad sa kalooban ng Ama. Pagtupad sa nakatakdaan na mangyari. Nakatakdaan ng tadhana na mangyari. At hindi ang mata Panginoon, hindi ito susuwayin. Kaya nagulat sila Simon. Dahil sino ba naman tao, alam nang papatayin ka, hindi ka pa gagawa ng paraan para umuiwas. Para tumakas. The actuation of Simon Peter was but just natural. It was very normal for a human being. Diba? Natural, alam mo, masusunog ka lang, sunugin mo sarili mo. Pati wakal na yon. But the Lord said, get away from me, Satan! Your thinking is not the ways of God, but only the ways of man. Tapos, nagdugtong ating Panginoon, whoever wants to follow me must deny himself, pick up his cross, and follow me. Yung natural nga inisip ni Simon Pedro, yung normal na inisip ng maski na siyang tao natong lahat, nating lahat, na ayaw natin masaktan, na ayaw natin magdusa, we don't want to suffer. Sino ba naman gusto, di ba? Gusto natin mas magaan ang buhay. Gusto natin mas masarap ang buhay. Gusto natin mas
Marangya ang buhay. But, ano sabi ng Panginoon? Whoever wants to follow me must deny himself. Kaya mong tanggihan ang sarili mo. Dapat tanggihan mo sarili mo. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Huling sumunod ka sa akin, ibig sabihin, hindi tayo makakasunod sa Kanya kung hindi natin papasanin natin krus. At hindi natin kayang pasanin natin krus kung hindi natin tatanggihan natin sarili. Dahil nga, normal, walang taong gusto magdusa. Walang taong gusto parusahan ang kanyang sarili. Walang taong normal, alam nang mapapahamak, ipapahamak pa sarili niya. Kaya sabi ng Panginoon, whoever keeps his life, di ba sabi niya po una, whoever wants to follow me must deny himself, pick up his cross and follow me. Dinugtungan niya, whoever saves his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will have it. Kung sino man ang magkupkop ng kanyang buhay para sa sarili niya ay mawawala nito. At kung sino man ang mawawala nito dahil sa akin ay makakamtan niya ang kanyang buhay. So una, tanggihan mo sarili mo. Dahil kung sino ang hindi kayang tanggihan sarili niya, mawawala nito. Dapat maliwanag na. Kung sino yung hindi kayang tanggihan sarili niya, mawawala nito. At kung sino yung nawalan para sa akin, magkakaroon ito. Tapos pangatlo, dinugtungan niya, what profit is a man that a man gains when he owns the whole world, but suffers the loss of his own soul? Ano ang mangyayari kung mangkin mo ang buong mundo, pero mapapahamak ka lang? Wala, zero pa din. Kaya sabi niya, ano ba katumbas ng buhay ng tao? Dahil ang anak ng Diyos, ang anak ng tao ay babalik kasama ng mga angeles at haharapin ang bawat isa para magbigay sila ng kwentas klaras at husgahan bawat isa na ayon sa kanyang pinagagawa sa kanyang buhay according to his own conduct. Kaya what does it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Wala, mapapahamak din. So, kung sino ang kaninong buhay ang mawala dahil sa akin, makakamtan niya. He will have it. Kaya pumapasok yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be given unto you. And all other things shall be given unto you. 6:33. Tapos sa Psalms 37:4, sabi naman niya, take delight on the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. Kaya sabi niya, kung sino mawala nito, dahil sa akin, makakamtan niya ang kanyang buhay. Pinakamasaklap, anin mo iyong ang buong mundo, mapapahamak ka naman. Wala din, di ba? Kaya tama yung 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all His righteousness, and all other things shall be given unto you. Matthew 6:33. Psalms 37:4. Take delight on the Lord. Malugod ka, matuwa ka. Kung ano ang kinalulugdan ng Diyos, ng Panginoon. At ang kaligayahan na inaasam ng iyong puso ay pagbibigyan niya. Ibig sabihin, mga kapatid, yung deny yourself,
Tanggihan mo sarili mo. Tanggihan mo sarili mo para unahin mo ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be given unto you. 37:4 Psalms. Take delight in the Lord. Kalugdan, maging masaya ka na sumunod ka sa Kanya at tinanggihan mo sarili mo. At lahat na inaasam ng iyong puso, pagbibigyan niya. So, unahin mo na siya. Sundin mo na siya. Matuwa mo na tayo sa Kanya. At lahat na inaasam natin puso, pagbibigyan niya. So, hindi imposible yung deny yourself. Pick up your cross. Makakaya lang yun. Makakayang natin tanggihan nating sarili. Makakayang natin pasanin nating cross. Kung seek ye first. Kung delight in the Lord. Inuuna siya. Inuuna yung gusto niya. Ang tanong, paano natin unahin yung gusto niya kung hindi natin alam? Kaya dapat alamin. Dapat makipagkilala muna tayo sa ating Panginoon. It goes down to the point of decision. Dapat mag-decide muna tayo, Panginoon, gusto kitang makilala pa. Nang sa gayon, malaman ko ano yung kalooban at kalugdan ko ang iyong kalooban. So, yung gusto kong makilala ka pa, abutin siya, abutin ang Diyos, abutin ang langit sa pamagitan ng prayer. Manalangin. Araw-araw, reach out to the heavens, reach out to the Lord. There's no other way. In order to know the Lord, we have to reach out to the Lord. Kaya, Matthew 7:7, whoever asks will receive, whoever seek will find, whoever knocks, and the door will be open to you. Ang naghanap, makakatagpo. Ang hihingi, pagbibigyan. Ang kakatok, pagbubuksan. Kaya, dumulog. Abutin ng Panginoon, makipagkilala sa Diyos. Abutin ang langit. Punuin ang langit ng dasal, ng panalangin. Para pagbubuksan tayo ng langit, papatuloyin tayo. In the first place, hindi naman tayo mahirapan. Bakit? Dahil siya na mismo, mahal tayo. Gusto niya yun. Kaya abutin natin. Yun lang ang hinihiling niya. Lumayas ka sa talas. Ang iniisip mo ay makatao. Itabi mo na ang gusto nating mga makatao. Isipin natin ano gusto niya. Unahin natin. Seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, and all other things shall be given unto you. Ayun naman pala eh. Unahin lang siya. Take delight in the Lord, and all the desires of your heart will be given unto you. Unahin lang siya. Transcendere. Vitam humanis. Transcend the human life first. Transcend the human limitation first. And then, focus on the Lord. And the rest is history. Siya na bahala. Abuti lang siya. Kilalanin lang siya. Makipagkilala, makipagtuo sa Kanya. Malaman na nung kalooban niya. At sabihin, totus tuus Domine. Totus tuus Domine. Sa iyo ako buong buo. Gawin mo ano nararapat. And the rest history. Kaya ba natin yon? Kaya kung gugustuhin. Dahil hindi lang tayo ang unang tao na gumawa nito. Hindi lang tayo. Marami na silang nagsakripisyo. Marami na silang nilampasan ang hangganan ng katawang lupa. Marami na silang
Isinaalang-alang ang kalooban ng may kapal. At ang biyaya ay dumaloy. Manalig, maniwala. Abutin ang langit. Abutin ang Panginoon. At matuwa, magalak. Totus tuus Domini. Iyong iyo ako, Panginoon. Marapatin mo ang iyong gusto. Decide first. Then commit. Decide, familiarization, commit, then sacrifice. Deny yourself. Pick up your cross. Come follow me. Posible? Posible. Pwede? Pwede. Kaya, kakayanin. Kung gusto. Kaya, wag magatubili. Dahil ang gantimpala higit pa sa ating pagkagiging makatao. Ang gantimpala higit pa sa iniisip natin. Ang gantimpala higit pa sa hangganan ng ating pag-iisip. Ang gantimpala higit pa sa hangganan ng ating pagkatao. Dahil ang isip natin at pagkatao natin, hanggang dito lang. May hangganan. Ang katawan lupa lang, higit pa doon. Ang maabot natin, kung maabot natin ang langit, maabot natin ang Panginoon. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, and all these things, all other things shall be given to you. Psalm 37:4, take delight on the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. Believe and have no fear. I am with you until the end of time. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless you.